Ayan, pinaiimbestigahan. Eto mga boss chief amo, sir. Ayan nga po, 'di ba naibalita natin mga bossing yung ang pangalan yata nung vlogger na yun o pangalan nung, YouTube channel na yun, dapat Balita, yun yung pangalan mga kababayan. So ngayon, tumawag ng atensyon mga kababayan sa napakaraming tao, sa napakaraming mamamayan dahil nga po ano, siya ba yung una-unahang gumawa o gumaya ng boses ni Pangulong Marcos? Si Department of Justice. Secretary Boying Remulla mga kababayan, inutusan na ang NBI para imbestigahan yung pekeng audio. Ano po ba yung sinabi diyan? Una, yung sinabi diyan, kumbaga paiimbestigahan ko na nga 'tong si Duterte na medyo may pagkagalit pa yung ano, habang sinasabi niya yun, mga bossing. Kaya yung mga DDS na aanga-anga hindi nila alam peke pala yung naririnig nila, mukhang nag-aalsa, sabi ng pangulo papaimbestigahan na daw si Duterte." Oh. Eto na, ganito na, papapasukin na ni Marcos Jr. ang International Criminal Court. Ganyan, mga nagagalit. Hindi nila alam mga bossing, yung napakinggan pala nila, peke mga boss, 'no? At eto, kumbaga ano ko lang, kumbaga parang pakiramdam ko lang ang gumawa nito mga boss, tagasunod din ni ano, ni Pangulong Duterte. Hindi ko sinasabi na etong channel na 'to inuutos ni Duterte na gumawa ng ganyang channel at, siraan si PBBM, hindi, siguro ito ay isang supporter kagaya natin na vlogger 'no, dito kay Pangulong Duterte. Kasi po yung mga nilalaman nitong mga video na nasa loob nitong channel na ito mga kababayan, most is, nung mga una kumbaga pagpapabango kay dating Pangulong Duterte kagaya nung mga ano, nung mga tawag dun, um, yung mga ayu-ayuda. Ayun po. Siyempre yung iba nahuhuli kung saan ba galing talaga 'tong channel na 'to, ganito, ganyan. Ano ba mga content nito dati, bakit ganito, bakit, um, merong sinasabi na, "China, nagpasabog, oh, madami ang sugatan, marami ang patay." May gano'n po mga kababayan, which is very alarming po dahil nagpapakalat ng pekeng balita, 'no? Tapos ang nakikita natin itong mga DDS vloggers po, mga bossing, puro araw-araw, ano, araw-araw sila meron ng ano, digmaan, malapit na ang digmaan, konti na lang, magkakadigmaan na, magbobomba na. Puro gano'n po yung mga ano nila, tinatakot nila, 'no, yung taong bayan. Ang nakikita po natin diyan, strategy nila po 'yan para ipangmukha sa ating mga kababayan na, tignan mo si BBM, pinili niyong pangulo 'yan, sinusuportahan niyong pangulo 'yan, tapos sinusuong tayo sa ano, sa digmaan. Which is wala pong katotohanan mga boss. Wala pong katotohanan. Ako, kung sakali, na talagang, kumbaga nakita, nahuli, ito, kailangan niyan, kumbaga mapanagot 'yan sa batas mga kababayan. Ang nakikita ko diyan mga bossing 'no, hindi bababa ng 10 taon sana yung magiging ano niyan, magiging kaparusahan niyan, 'no? Tapos magdala na din siya ng ano dun, magdala na siya ng safeguard, matuto na siyang dumampot ng sabon. Nalaglag yung sabon, magdala na din siya ng baby oil, yun, 'di ba? 'Pag siya ay nahuli, ako nakikita ko mga bossing, ramdam ko po, um, mahuhuli 'to, mahuhuli 'to. Kasi bakit? Kasi po itong mga channels natin mga kababayan, 'no, itong mga channels natin nandiyan yung impormasyon kung sino yung gumawa nung, um channel na 'yan. Kung sino yung nag-up niyang channel na 'yan. Makikita din, puwede ding makita yung lokasyon kung nasaan yung vlogger na yun, mga kababayan, 'di ba? Through mga IP address and anything na talagang makakatulong sa NBI para mahagilap 'yan, mga bossing. Siguro hindi lalagpas ang 2 buwan, matutukoy po 'yan, mga kababayan. Paano naman Mark Ramos kung binenta lang sa kanya yung channel na yun tapos naglagay siya ng nag-upload siya, siyempre sabi nga po natin mga kababayan 'no, na yang channel na yan merong mga pagkakakilanlan niya nung gumawa, 'di ba? So ngayon,
pagka natunton yung gumawa tapos naibenta niya pala yun kasi uso po yun, eh, sa YouTube, uso sa Facebook, may gano'n po, eh, nagkakabentahan ng channel. 'Di ba nga dati merong mga 1,000,000 subscriber 'no, tapos binenta ng ganitong halaga, ganyan. Magugulat ka yung taong yun kapitbahay mo pala 'no, kapitbahay mo. Tapos biglang sabi mo, "Ha, vlogger ka pala, influencer ka pala, may 1,000,000 subscriber ka." Yun pala binili lang 'no, 1,000,000 subscriber. Eh, balita ko kaya daw po walang maipakitang ano si Banat Bay. Eto hindi ko sure, wala daw maipakita si Banat Bay na yung plaque ng kahit man lang silver play button. Eh, dahil daw po kumbaga dahil yung channel na yun yata dati sabi 'no, di umano, eh, galing kay Mocha Uzon 'no. Si Mocha ang talagang may-ari nun tapos yun, napunta kay Banat Bay. So ngayon yung pinagbilhan puwedeng tanungin, "Sino bumili niyan?" Ganito, ganyan, "Nasaan yung conversation ninyo?" Oh, tapos puwedeng hanapin 'yan, mga kababayan. Mahahanap at mahahanap po 'yan at mapapanagot 'no, sa batas 'yan. Kaya lang, sabi ni Lisa, "Uy, grabe siya, oh. Grabe ka kay ano, Bangaw Bay ay Banat Bay, Bunot Bay. Grabe ka kay Bangaw Bay." 'No? Pero siyempre mga kababayan hindi po hahayaan lalo na po kapagka ang nagsalita na 'no, ang Department of Justice Secretary Boying Remulla mga boss. Eh, yung kay Tebes nga sabi 'di ba, oh, paimbestigahan. Oh, 'yan si Tebes. Oh, yung kay Kibuloy iimbestigahan din. Lahat ng pinaimbestigahan niyan, eh, talagang tinatrabaho po mga bossing. Tinatrabaho in a way na talagang kagaya nung kay Kibuloy. 'Di ba? Yung sa Davao, o pa-check mo nga 'yan, papaimbestigahan natin yang, kaso niyan kasi sa Davao naganap, eh. Baka mamaya, eh, nagkaroon ng ano, home court advantage, kaya ganyan 'yan, oo. Eh, eto sisiw lang 'to mga kababayan. Kaya kung sino man, ikaw na hinayupak ka, na puro ka fake news, sinisira mo ang presidente, 'no, sinisiraan mo sa taong bayan, magtago-tago ka na brad. Eh, bilang na ang iyong oras, 'no? And pa-take down yung channel, hindi ko alam, eh, kung kumbaga kung existing pa hanggang ngayon. Kasi siyempre kumakalat na po yung balita. Biruin mo naman kopyahin yung boses ni presidente. Tapos kumbaga palabasin nila na nagsasalita ng tayo yung nangunguna doon sa digmaan para lang mawalan ng tiwala sa pangulo yung mga kababayan natin, 'di ba? Oh, pati yang si Bantag dapat mahuli na yan. Nasaan kaya si Bantag, 'no? Best friend yata ni ano yun, ni Banat Bay, eh. Laging si Banat Bay, eh, buti pa siya nai-interview lagi. Ay naku. Tapos parang iisa yung mga estilo nila, mga kababayan. Iisa yung style nila na tipong, "O ganito, 'pag pinatawag na sa Senado o kaya pinapahagilap na o pagpapiyansahin na, eh, biglang nawawala." Iisa din ang reasoning nila mga bossing. Ang reason nila ano, "Eh, kailangan ko pong magtago, eh. Eh, meron pong banta sa aking buhay." Patay kang bata ka, paulit-ulit. Puro gano'n, mga bossing. O eto, vlogger, hilig niyo kasi diyan sa fake news, eh, 'no? Puwede niyo namang puwede niyo namang kumbaga mapabango yung pangalan. Naisip ko din, kaya pa ba? Puwede naman nilang mapabango yung pangalan ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, 'no, nang hindi gumagawa ng fake news. Pero ako habang sinasabi ko 'to ngayon napapaisip ako, paano nga ba nila gagawin 'yun na mapabango yung pangalan? Parang medyo mahirap sa panahon ngayon lalo po't madami pong lumalabas na mga issue. Kaya nga isa sa naiisip ko kung bakit sila banat ng banat sa ating presidente, eh, gusto na nilang makabalik sa kapangyarihan para, makontrol na ulit nila. Makontrol na, eh, ang daming lumalabas, West Philippine Sea, Gentleman's Agreement, at kung ano-ano pa po mga kababayan. Oh, 'di ba? Kaya yung mga paninira na ganyan, yung mga sinasabi nilang, bangag-bangag, et cetera, et cetera, tapos walang maipakitang ebidensya, wala. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila. Kaya napapaisip ako habang sinasabi kong puwede naman nilang mapabango ang pangalan ng, dating presidente ng hindi naninira.
eh, parang wala non-existing po pala yung sinasabi ko 'no? Parang apakahirap po mga kababayan.